Ang ninuno. Handa mo bang talikuran ang sariling pamilya para lamang sa kaligtasan ng asawa? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Nelson. Nangyari ito sa lugar ng Capiz. Buntis, ano bang pumasok sa utak mong bata ka? 14 ka lang. Sino ang ama? Yung security dyan sa kanto na mukhang binagsakan ng langka ang muka. Anong ipangbubuhay sa'yo niyan? Wala ka talagang utak. Hindi mo nga alam kung saan yun ang galing eh. Taga-Capiz. Aswang yon. Wika ng ina ng nabuntis ni Nelson. Ang pangalan nito ay Nanay Melda. Naku, sinabi mo panay. Ayan ang napapala ng mga malalandi. Kagaya ni Jane. Diyos ko, hindi ka pa tapos ng high school ha. Saka ganyan ka ba talaga? Lagi mo kami binibigyan ng kahihiyan. Papatol ka na lang dun pa sa sobrang pangit. Mukha pang may lahing aswang. Wika ng kapatid ni Jane. Ang pangalan nito ay Marie. Patawad po, Nay. Hindi ko po sinasadya. Saka hindi naman ako tatakbuhan ni Nelson eh. Mahal niya po ako, Nay. Sa katunayan po, pupunta siya dito mamaya para maging formal po yung relasyon namin. Magpapaalam kami ng maayos. At saka hindi po aswang si Nelson. Ano ho bang sinasabi niyo? Tugon ni Jane. Nay, ayos lang sa inyo. Kung ako sa inyo, papalayasin ko yan eh. Sobra na ang kawalan ng galang. Hindi man lang muna kayo kinausap. Kapag hindi nyo siya pinalaya sa bahay, ako ang aalis dito. Saka nay, mamaya nayanggaw na yan, madamay pa tayo eh. Gusto ko pang mabuhay ng matinunay. Wika ni Marie. Matapos magsalita, umalis na ito at pumasok ng kwarto. Sa sobrang inis, padabog nitong nasarado ang pintuan. Napabuntong hininga naman ang ina. Naisip niyang may punto ang anak. Ayaw nila ng malandi at walang respeto. Kailangan nilang paalisin si Jane sa tahanan. Pero ganun pa man, nag-aalala pa rin ito na baka walang mapunta ng dalaga. Lalo pat wala naman itong ibang kapamilya maliban sa kanila. Pero sa tindi ng galit na sinabayan pa ng anak, ilang sandali lang pinag-impake niya si Jane. Ayon sa ina, hindi niya kayang panoorin ang dalaga na sinira ang buhay dahil lang sa isang lalaki. Habang si Jane naman, imbis na magmakaawa o makiusap sa ina, hindi niya ito ginawa. Huminga ng malalim. Wala nang saysay ang pagpapaliwanag dahil hindi naman makikinig ang ina. Niligpit na ni Jane ang lahat ng mga gamit at nilagay sa maliit na bag. Hindi na rin niya hinintay doon si Nelson. Walang paalam na umalis ng tahanan ang dalaga. Kahit papano nababahala si Jane sa magiging reaksyon ni Nelson. Tanghali na nang maabutan niya ito sa trabaho. Bit-bit ang mga kagamitan. Nagulat si Nelson nang makita si Jane. Pero hindi niya naman ito pinagtabuyan. Bagkus noong araw na yon, nagpaalam si Nelson sa pinagtatrabahuan na uuwi muna ng probinsya. Siguro, umuwi na muna tayo, Jane. Isasama kita dun sa amin. Doon maaalagaan ka ni nanay. Dito kasi, wala naman tayong bahay. Lalo pat hindi kita pwedeng dalhin kung saan-saan lang. Kapag nandun ka sa amin, maaalalayan ka ni nanay. Huwag kang mag-alala. Mabait at tanyag na manghihilot ang nanay ko. At saka, kumadro na din yun sa amin. Kaya alam ko matutulungan niya tayo. Kung natatakot ka na baka kagaya yun ng nanay mo, naku hindi ah. Mabait si nanay. Maiintindihan tayo nun. Ako nang bahala. Wika ni Nelson. Pinakalma niya ang kasintahan.
dahil bakas sa mukha ni Jane ang takot at pag-aalala. Napayakap na lang si Jane kay Nelson. Ramdam niya na seryoso ito sa mga sinasabi. Hindi na nagdalawang isip pa si Jane na sumama. Matapos makapagpaalam ni Nelson sa trabaho, hindi na nagsayang ng oras ang dalawa. Kagad na din itong nagligpit ng sariling gamit. Dahil laki sa probinsya, lalo na't lumaki itong nakikita ang ginagawa ng ina sa mga buntis. Ito rin ang ginawa niya para kay Jane. Alam niyang hindi sanay sa mahabang biyahe ang dalaga, kaya nagdala ito ng gamot kontra hilo. Maging pangontra sa usog na dala ng hangin at mga elemento. Hindi pa man malaki ang tiyan ni Jane, minabuti pa rin niyang takpan ito ng pulang tela. Ayon sa kanya, sa bulag at proteksyon ito laban sa mga aswang. Dagdag pa ni Nelson, hindi man naniniwala si Jane sa kakaibang mga bagay. Ayaw niyang malagay ito sa alanganin, lalo pat panganay na anak niya ang dinadala nito. Natawa na lang si Jane sa kilos ni Nelson. Alam niyang mahal siya ng asawa hindi lang sa salita, kung hindi sa pag-aalaga na ginagawa ni Nelson. Ayon sa kanya, hindi naman siya tinuring na tao ng ina. Buong buhay ni Jane, inalila, minaltrato lang siya ni Nanay Melda at Marie. Kaya nang makilala si Nelson, hindi man kagwapuhan kaagad nagkagusto ang dalaga. Kay Nelson lang niya naranasan ang pagmamahal at pag-aalaga na kailanman hindi naranasan sa mga kadugo. Mahaba ang naging biyahe ng dalawa. Naging maayos ang dalaga dahil na din sa alalay ni Nelson. Bago pa man bumaba sa sinasakyan, nagpaalam muna si Nelson. Ayon sa kanya, may mga makakasalamuha silang hindi pangkaraniwan. Kaya kahit anong mangyari, iwasan ni Jane na makipag-usap sa kung sino, lalong-lalo na sa mga matatanda. Ang ganda dito sa inyo, no? Malayo pa ba yung bahay nyo? Huwag kang mag-alala. Nasa isip ko naman lahat ng sinabi mo eh. Lahat ng bilin mo. Kaso nagugutom na ako eh. Hindi pa tayo nakakain ng maayos mula kagabi. Wika ni Jane. Malapit na tayo. Ayan o, isang sakay na lang. Tis-tis muna ha, pasensya na. Wala akong tiwala sa pagkaing nakikita ko eh. Iba pa rin ang lutong bahay. Mamaya babawi tayo ng kain. Masarap magluto si nanay eh. Nga pala, isa pang dapat mo na tandaan. Huwag kang titingin sa mata ng mga nakakasalubong natin. Mahirap na. Uso dito sa amin yung usog eh. Wika ni Nelson. Usog? Ano yun sa Maynila? Alam mo, minsan ko nang narinig yun eh. Pero... Mamaya na tayo mag-usap. Sige na, sumakay ka na. Manong, sa bahay po ni Nanay Lulay, doon po ang baba namin. Wika ni Nelson. Tumahimik naman si Jane nang mapansing nakakunot ang noo ni Nelson. Tumingin pa sa paligid na tila may hinahanap. Hinayaan lang ito ni Jane. Nagpapasalamat na lang siya sa mga paalala ni Nelson sa lugar na hindi naman niya kabisado. Mahaba ang biyahe sa bus. Mahaba din ang nilakbay ng tricycle. Ayon kay Jane, sobrang liblib ng lugar. Pero maganda ang paligid at masarap ang simoy ng hangin. Pero ayon naman kay Nelson, maraming nangyayaring kakaibang kababalagan sa lugar sa tuwing lumulubog na ang araw. Aba, Bunso! Nay, si Bunso oh! Naku, sino yung kasama mo? Ayos ah. Gwapa sa iya. Asawa mo? Wika ng kapatid ni Nelson. Ang pangalan nito ay Kokoy. Anak, pumasok na nga kayo. Kokoy, tulungan mo sila sa mga dala nila. Hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka, anak.
At saka sino ba tong kasama mo? Buntis! Ay ineng, bilisan mo. Nelson, hindi ka man lang nag-abiso. Alam ba to ng mga kuya mo? Ikaw na bata ka. Akala ko trabaho ang inaatupag mo. Wika ni Nanay Lulay. Pasensya na po, Nay. Hindi ko po kaagad nasabi sa inyo eh. Etong si Nanay talaga oh. Malakas yung pakiramdam niyo sa buntis ano. Sa loob ko na po ipapaliwanag ang lahat. Tugon ni Nelson. Sabay batok ng ina sa kanya. Alam niyang hindi ito natutuwa sa nangyari. Pero hindi kagaya ni Nanay Melda ang ina ni Nelson. Imbis na magalit, inuna nito na suriin ang kalagayan ng babae. Alam din niya kung ano ang meron sa lugar. Kaya bago ang lahat, inuna niya muna ang kapakanan ni Jane lalo na ng sanggol. Napangiti naman ng ina nang makita ang nakatali sa tiyan ni Jane. Indikasyon na iningatan ni Nelson ang asawa. Wala namang sinabi pa si Nanay Lulay. Bagkus tinanggap lang kung ano ang nangyari. Nakikita naman niya kung gaano kamahal ng anak si Jane. Maging siya, magaan ng loob lalo na't hindi lang gandang panlabas ang meron si Jane. Mabuti rin ang kalooban nito at may alam sa mga gawaing bahay. O siya, sige, kumain na kayo't magpahinga. Anak Jane, huwag kang mahihiya dito ha. Ituring mo na bahay mo din ito. At saka Nelson, mamaya nandito sila kuya mo. Nagyayayang pumunta sa fiesta doon sa kababata nyo sa kabilang sityo. Abay syempre hindi ako papayag dahil kakarating nyo lang. At saka hindi mo pwedeng dalhin ng asawa mo doon. Mahirap na. Wika ni Nanay Lulay. Sige po, pero Nay, mas maganda kung isasama ko siya mamaya. Para makilala niya yung ibang kapamilya natin. Kasama naman sila kuya eh. Hindi na lang po kami magpapagabi. Gusto ko din munang malibot itong si Jane sa pamilya natin bago ang lahat. Gusto ko po siyang pakasalan na eh. Wika ni Nelson. Anay, siguro pwede naman naming hingin yung proteksyon ni Apo Baldo. Hindi naman sa pagmamalaki. Maswerte talaga tayo na nasa panig natin itong hari ng... Hindi na ituloy ang pagsasalita. Siniko ito ng ina. Magkatabi sila. Pinandilata ni Nanay Lulay dahil sa kadaldala ni Kokoy. Ayon sa ina, kampante naman siya dahil matagal na panahon na nasa pangangalaga nila ang kaibigan na kung tawagin ay Apo Baldo. Ni hindi nila inihayag ang pagkakakilanlan nito dahil baka matakot si Jane. Ayon pa kay Nanay Lulay, malalaman niya din ito sa tamang panahon. Gabi na nang dumating ang mga kapatid ni Nelson. 4 na lalaki, dala ang sari-sariling asawa. Pinakilala niya si Jane. Ayon naman sa mga kapatid, magaling pumili ang bunso. Sa kanilang pagtitipon, doon lang napag-alaman ni Jane na hindi lang pala basta ang pamilyang napangasawa niya. Saksing buhay siya sa lahi nito. Tama si Nanay Melda. Aswang si Nelson, pero ayon sa pamilya nito, hindi naman tumanggap ng bertudang binata, bagkus pinili nitong maging normal. Nirespeto ito ng pamilya lalo pat gusto din ito na maranasan ang buhay sa ibang mundo. Sinigurado naman ng mga itong hindi matakot si Jane. Nung una natatawa pa ang dalaga dahil akala niya nagbibiro lang ang mga ito. Pero para sa kanya, mas tao pa ding maituturing si Nelson at pamilya nito kumpara sa sariling pamilya. Napag-usapan din nila ang dadaluhang okasyon. Hindi na umuwi ang mga panauhin. Ayon sa mga ito, sabay-sabay na silang aalis kinabukasan. Anak Jane, halika. Nagpapasalamat ako dahil napapansin kong tanggap ka nila. Maging ako magaan ang loob ko sa'yo pero mahirap ipaliwanag. Tao ka rin at alam kong mahirap yan para sa kanila ang naaamoy ka. Kaya ito anak, ipahid mo sa buong katawan mo mamaya bago ka matulog ha.
Kahit anong marinig mo, wag na wag kang magsasalita. Hayaan mo lang sila. Kasama mo naman si Nelson eh. Para makaiwas tayo sa problema, gamitin mo ito. Oo, may lahi kaming aswang. Pero lahat ng karunungan namin, ginagamit namin sa pagtulong sa ibang tao. Wika ni Nanay Lulay. Ano po to, Nay? At saka seryoso po ba talaga kayo? Baka binibiro nyo lang ako ha? Ayoko po ng ganitong biro. Tanong ni Jane. Hindi na nagsalita pa si Nanay Lulay. Niyakap siya nito. May kung anong binulong sa tenga. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila nawala lahat ng mga iniisip niya. Ngumiti na lang si Jane kay Nanay Lulay at pumunta na ng kwarto kung saan nagpapahinga si Nelson. Sinunod niya ang bili ng biyanan. Kahit halos masuka sa amoy ng lanang pinapahid, tiniis na lang niya ito at inisip na para sa kanya din ang bagay na yon. Ayaw ni Jane na isipin ng biyanan na hindi niya pinapahalagahan ang mga payo sa kanya. Maghahating gabi nang makaramdam si Jane ng pag-aalinsangan ng lugar, kasabay ng mga kalabog. May mga maihinang pag-angil din na hindi niya malaman kung saan nagmumula. Narinig niya na tila ba may nag-uusap. Babangon sana si Jane, pero kagad siyang hinawakan ni Nelson. Bumulong at pinakalma ang dalaga. Ano ba yun? Sino ba yung mga nag-uusap? Tanong ni Jane. Matulog ka na, hayaan mo lang sila. Baka magkagulo pa eh. Usapang mag-asawa lang yan. Alam mo namang gabi ngayon eh, huwag kang maingay. Titigil din sila maya-maya. Dahil nakaramdam ng takot, sumiksik si Jane at niyakap ang asawa. Hindi na din niya pinansin ang amoy ng lana na pinahid sa katawan. Tila baliwala naman ito kay Nelson, kaya bumalik na sa pagkakatulog ang dalaga. Napabalikwas ng bangon si Jane nang mawala si Nelson sa tabi. Nakarinig siya ng ingay sa labas ng kwarto. Bumangon na din ito para alamin kung ano ang nangyayari. Nanlaki ang mga mata ni Jane nang makita na sugatan ang isa sa mga kapatid ng asawa. Nakailata ito sa mahabang sopa na tila binawian na ng buhay. Napahagulgol si Jane sa nakita. Malayo ang itsura ng kapatid ni Nelson sa nasilayan. Nakatunganga lang siya at nakatitig sa sugatan. Hanggang sa bigla siyang hinila ni Nelson. Dahil kita ni Nanay Lulay ang pag-aalala kay Jane, muli itong binulungan ng matanda. Kagad namang nakaramdam ng pagkaantok ang dalaga. Bumalik na ito sa kwarto. Inalalayan naman siya ni Nelson. Maging ito nabahala sa posibleng epekto ng emosyon sa asawa. Ayon sa kanya, hahanapan niya ng oras na may paliwanag niya kay Jane ang totoong naganap. Mahihirapan man si Jane, pero hindi naman pwedeng palagi itong orasyonan ng ina. Nay, ano po ba talagang nangyari? Grabe naman yung pinsala ni Kuya. Nasaan po ba yung asawa niya? Tanong ni Nelson. Wag na tayong makialam, anak. Hindi kuya mo ang problema kung hindi ang asawa niya. Matagal na silang may alitan, pero itong kuya mo, masyadong pinipilit ang mga bagay kaya yan ang napala. Magiging maayos din siya maya-maya lang. Pagpahingain mo lang. Alam mo namang hindi hihilom basta ang mga sugat na galing sa uri natin. Sige na, maghanda na kayo. Dadaan mamaya sila Apo Baldo. Sila ang makakasama nyo papunta sa kabilang sityo. Anak, huwag kayong kumain ng kung ano doon ha. Sabihan mo din si Jane. Naway maging maayos ang pagpapakilala mo sa kanya. Wika ni Nanay Lulay. Uri natin. Huwag niyo po akong isama. Alam niyo naman, Nay. Ayoko pong mapabilang sa uri natin o sa uri niyo.
Kahit naman ikaw, di ba? Kahit anong pilit ni tatay noon, hindi ka umanib. Kahit na sobrang galing mong manghihilot. Kahit mga laing aswang natutulungan mo. Kahit si Apo Baldo, ang laki ng utang na loob sa'yo eh. Nga pala, Nay, parang hindi siya tumatanda, mantakin mo. Magkaedad lang sila ng yumao naming lolo, pero mas bata pa siyang tignan kaysa sa'yo. Iba talaga kapag may laing aswang, ano? Wika ng binata. Napangiti naman ng ina at inayos ang anak na nakahiga sa sofa. Habang si Nelson naman pinuntahan na ang asawa. Mahimbing na itong natutulog na tila walang nangyari. Ilang sandali pa. May nadinig silang sipol sa labas ng bahay. Indikasyon na naroon na sina Apo Baldo. Naglabasan ang mga kapatid ni Nelson kasama ang mga asawa. Maging ito at si Jane, handa na din sa pag-alis. Sila ang mga uri ng aswang na may saklong na itim na balabal. Proteksyon hindi lang sa sinag ng araw, kundi maging sa mga nakapaligid na hindi kauri. Ang balabal nila ay sumisimbolo sa estado sa lipunang kinabibilangan, maliban lamang kay Jane. Nakayuko ang lahat at binati si Apo Baldo. Hindi naman sumunod ang dalaga. Napatingin si Apo Baldo kay Jane at ngumiti. Napapitlag si Jane nang makitang purong itim ang mata nito. Tay, hindi ka ata kilala. Nelson, dadalin mo yung babae. Hindi mo man lang nilagyan ng proteksyon. Lantad na lantad. Wika ng anak ni Apo Baldo. Ang pangalan nito ay Roel. Iha, ikaw palang mapapangasawa nitong si Nelson. Pagpasensyahan mo ng anak ko. Abay, napakabango mo, kaya ganyan sila. Nga pala, huwag kang mag-alala. Ako na mismo ang magmamarka. Matapos nitong magsalita, tila may dumaan na malakas na hangin. Napunta si Apo Baldo sa likuran ng dalaga. Ginuhitan ng marka si Jane sa mismong batok. Napangiwi pa ang dalaga nang maramdaman ang biglaang paghiwa sa kanya. Lumingon ito sa likuran, pero mabilis namang bumalik sa pwesto ang matanda. Walang sino man ang gagalaw sa'yo. Kaya halika na. Kailangan na nating makabalik ng maaga. Nelson, alalayan mo ng mabuti ang asawa mo. Kami ang bahala sa paligid. Wika ni Apo Baldo. Hawak ang batok. Nagulat si Jane nang mawala ang mga taong nasa paligid. Hinanap pa ito ni Jane, pero hindi niya na makita. Ang ginawa ni Apo Baldo ay pagmamarka o tanda na ang babae ay nasa pangangalaga niya. Mataas ang katungkulan ng aswang, kaya maraming kalahi ang takot dito. Pero may iilan pa ring galit sa matanda. Hindi lang dahil sa pwesto, bagkus ang matanda ang siyang protektor ng mga tao sa lugar, lalong-lalo na sa nasasakupan. Aswang silang maituturing, pero sila ang lahing nabubuhay sa laman ng hayop, o kung kakain man sila ng tao, mga patay lang na nakalibing lang sa sementeryo. Gusto mang magpaliwanag ni Nelson sa asawa, pero ayon sa kanya, may magandang panahon para dito. Mas pinili niya munang ipakita isa-isa ang mga nakapalibot sa kanila. Dagdag pa ni Nelson, kailangan muna ni Jane na matanggap ang mundong kinabibilangan niya. Dagdag pa ni Nelson, hindi lahat ng aswang ay masama. Meron ding mabuti. Depende kung paano sila pakikitunguan. Jane, sana tibayan mo yung loob mo ha. Hayaan mo pagkatapos ng lahat ng to. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Sa ngayon umalis na muna tayo.
nauna na sila eh. Wika ni Nelson. Pasensya ka na ah. Talagang nagugulat ako sa mga nakikita ko eh. Parang tama yung pamilya ko. Kaso nga lang nandito na ako eh. Maganda naman yung trato nyo sa akin pero sana habaan nyo din yung pasensya nyo sa akin ha. Ilang sandali pa ang lumipas. Dumating na sila doon sa lugar. Nelson, ang dami palang tao. Ganito ba pag fiesta sa inyo? Ang daming mga handa. Pero bakit mukhang galit sila? Hindi man lang umingiti oh. Wika ni Jane. Huwag masyadong magpakampante. Sinabi ko na Jane, kakaiba ang lugar namin. Kaya pakiusap. Kahit ano mangyari, huwag kang kakain o tatanggap ng kahit ano. Lalong-lalo na ang pagkain. Nandito tayo hindi para makikain sa kanila. Gusto kitang maipakilala sa pamilya ng tatay ko. Hayaan mo, mamaya pag-uwi natin. Magpapaluto tayo kaagad kay nanay. Ayos ba yun? Tugon ni Nelson. Tumango naman ang dalaga. Humawak ng maigpit sa mga braso ni Nelson. Ilang sandali pa nang mapasok nila ang malaking lumang bahay. Sa paglalarawan ni Jane, bahay ito ng napakayamang tao sa lugar. Dagdag pa ng dalaga, halos lahat ng bibisita ay nakabilog sa isang lugar. Pero mababa ka sa itsura na walang ligo, madungis, at yung iba ay languna sa alak. Paliwanag naman ni Nelson, ganito talaga ang itsura ng mga aswang. Tahimik lang ang dalawa habang papasok sa loob ng tahanan. Nagulat si Jane nang may marinig na boses. Aba, kailan ka pa dumating? Saka, ang ganda naman ng regalo mo sa amin. Ang bango. Mukhang sariwa. Tamang-tama. Nasaan ang mga kapatid mo? Wika ng pinsan. Ang pangalan nito ay Jonas. Jane, si Jonas pala pinsan ko. Sa kanila tong bahay, pagpasensyahan mo na. Medyo mabaho lang talaga magsalita yung pinsan ko eh. Insan, asawa ko si Jane. Pasensya ka na. Wala kaming dalang regalo eh. Fiesta ang pinunta namin dito. Saka nasan si Tiyo? Parang mga tao nyo lang sa labas yung nandun ah. Maya-maya siguro, nandito na din sila kuya. Tugon ni Nelson. Kailan ka ba dumating? Nasaan yung mga kapatid mo, Nelson? At saka sino tong kasama mo? Ang gandang dilaga. Kaya pala sobrang bango ng bahay eh. Dahil sa'yo, iya. Kagad namang pumasok ang mga kapatid ni Nelson. Bigla silang nagsisulputan. Nagbigay respeto sa kanilang tiyuhin. Napakasangsang ng amoy nito. Hindi man madungis ang itsura, pero iba ang aroma. Kahit medyo malayo si Jane sa matanda, naaamoy pa rin niya ang baho nito. Naisip na lang niya na baka dahil lang sa pagbubuntis, kaya naman sensitibo ang pandama. Niyaya sila ng mga ito papunta sa bakuran, kung saan naroon ang mga handang hindi inaasahan ng dalawa. Halos masok si Jane nang makita ang nakahain sa mahabang mesa. Mga lamang loob. Meron pang baso na may lamang dugo. Sabay-sabay silang umupo. Maliban na lang sa chewin. Nakatingin ito kay Jane na tila may pakay sa dalaga. Napailing ito nang tumitig bigla si Nelson. Indikasyon na tigilan ng matanda ang binabalak sa asawa. May problema po ba? Parang may gusto kayong sabihin eh. Pasensya na po pala. Hindi po ako kumakain ng ganitong luto eh. Wala po ba kayong prutas? Tanong ni Jane. Hindi uso yung prutas dito sa lugar, Jane. Mamaya kung gusto mo,
bumili na lang tayo sa tindahan bago umuwi. At saka, oo nga pala Tio, bagong salta lang siya dito sa atin. Pagpasensyaan niyo na po. Wika ni Roel. Wala palang pakisama yan eh. Pero sige, baka isipin nyo naman sobrang sama ko kung ipagpipilitan ko yung mga bagay na hindi niya gusto. Pero sana, wag din sumama ang loob nyo. Kung may mga bagay din kaming hindi mapipigilan. Wika ni Tio Fidel. Tio, pumunta po kami dito para sana ipakilala sa inyo ang magiging asawa ko. Wala naman pong ganyanan. Maayos kaming humarap sa inyo bilang respeto. Tugon ni Nelson. Nagkatinginan ang lahat ng magsalita ito. Hindi nila inaasahan ang pagsagot ng binata. Lalo pat alam nila na demonyo ang ugali ng Shuhin. Hindi naman umimik ang matanda. Tumitig lang sa kanya na tila ba merong kahulugan. Ngumisi ng nakakaloko at sumenya sa anak. Ganun pa man, kailangan nilang magbigay ng respeto sa Shuhin. Ilang sandali pa ang lumipas. Kumain na ang lahat maliban sa dalawa. Halos maduwal si Jane sa mga nakikita, pero pilit pa rin niyang tiniis. Ayaw ng dalaga na may masabi pa sa kanya ang pamilya ni Nelson. Hinawakan naman ng asawa ang kamay ni Jane. Pilit pinapakalma ang asawa. Pareho sila ng nararamdaman ng mga sandaling iyon. Maya-maya pa, napatingin si Jane sa paligid. Nagtaka kung bakit hindi kasama sina Apo Baldo. Itatanong niya sana sa mga kasama, pero bigla naman siyang pinigilan ng isa sa mga kapatid ni Nelson. Alam ko yung nasa isip mo, Jane. Pero kung ano man yan, wag mo nang ituloy. Wag mong bibigkasin yung pangalan niya dito. Magugulat sila. Tayo ang mapapahamak. Wika ni Roel. Pasensya na po kuya. Nagulat lang po ako saka kanina pa talaga ako tinititigan ng mag-ama. Hindi pa tayo uuwi? Uy Nelson, magpaalam ka na kaya? Parang may kumikirot sa tiyan ko Gagamit sana ako ng banyo. Wika ni Jane. Papalapit na sana si Jonah sa dalaga. Napansin niya ang nakamarka sa batok ni Jane. Napatras siya ng bagya nang masigurado kung saan galing ang marka. Napailing ito habang sumisenya sa ama. Nagsitayo naman ang magkakapatid. Magalang silang nagpaalam sa mag-ama. Pero ang hindi nila alam, napagplanuhan na sila. Maging sa magkakapatid, wala silang pakialam kung sino man ang protektor ng babae at mga kasamahan, kahit na mataas na uri ng lahi ng aswang. Hapon na nang bagtasin ni Jane at Nelson ang daan pauwi ng tahanan. Nakakaramdam man ng pagkabalisa si Nelson, pero hindi niya ito pinaramdam sa asawa. Sinabihan lang niya si Jane na wag lilingon sa likuran kahit anong mangyari. Alam ni Nelson na may sumusunod sa kanila. Ganun pa man, naging alerto ito sa pagprotekta sa kasama sa kahit anong paraan na alam niya. Malayo pa tayo kaya bilisan na natin. Hindi na talaga nagbago ang chewin ko. Akala ko pa naman magiging maayos ang lahat. Kakaiba talaga ang uri nila sa pamilya ko, Jane. Dati, hindi pa naman sila ganyan kalala. Nangyari lang yan nang may nahalo ng ibang uri. Yung napangasawa ni Jonas. Yan ang nag-impluwensya sa kanila. Wika ni Nelson. Tumakbo na lang kaya tayo. Pati ako natatakot na Grabe naman dito. Kahit medyo maliwanag pa kumikilos na sila. Ano ba yung mga yan? Tanong ni Jane. Mga uri sila ng abwak. Maging ang lahi ng pamilya ni Connie na asawa ni Kuya Ruel
Malaya silang makapagpalit ng anyo kahit tirik ang araw. Biglang may humawak sa paa ni Jane. Hinila siya ng nilalang pababa. Napayaw naman ang dalaga nang makitang naglundagan mula sa lupa ang mga abwak. Mabuti na lang, kagad siyang nahawakan ni Nelson. Natatakot na din ang binata. Wala din silang panlaban sa mga nilalang. Pero bigla na lang sumulpot ang grupo ni Apo Baldo. Sumigaw ito. Nagbigay hudyat sa mga kasamang sumugod. Hindi makapaniwala si Nelson sa mga nakita. Isa-isang pinatay ng mga kasama ni Apo Baldo ang mga tauhan ng tiyuhin. Pinugutan lahat ng mga ulo sa mismong harapan ng dalawa. Sumigaw naman si Jane sa sobrang takot. Nagmadali na sila pauwi ng tahanan. Alam nila, ang ginawa ng grupo ni Apo Baldo, magsisimula ng sigalot sa magkabilang partido. Pero ayon naman kay Apo Baldo, tama lang ang ginawa nila. Mga walang respeto. Tiyuhin yung naturingan. Pero nagawa pa rin niya ang bagay na yon. Kung sa bagay, iba ang karakas ng mga abwak. Pero ipapakita natin ang puwersang meron tayo. Nelson, Jane, pagpasok nyo ng tahanan, ikandado nyo ang pintuan, isarado ang lahat ng bintana. Hindi natin mapipigilan ang mangyayari. Ibang mag-isip ang mga uri nila. Kahit pamilya, kayang taluhin para lamang sa sariwang laman. Wika ni Apo Baldo. Kasalanan ko to eh. Sana hindi na lang kita dinala dun eh. Gusto ko lang naman ipakilala ka sa kanila. Pero nagkamali ako eh. Wika ni Nelson. Hindi nakapagsalita si Jane. Nanginginig ang katawan dahil sa takot. Sa reaksyon ng buntis, nagpa siya si Apo Baldo na kargay nito pauwi ng tahanan. Ramdam niya ang trauma sa dalaga, lalo pat hindi ito sanay sa mga ganong kaganapan. Samantalang si Nelson naman, kalmado lang habang umaalalay sa asawa. Ilang sandali lang naabot nila ang bakuran ng tahanan. Nataranta ang ina. Nakita na karga ng matanda si Jane. Ano bang nangyari? Jane! Jane! Baldo, iga mo siya dito. Nasaan bang mga kapatid mo, Nelson? Tanong ni Nanay Lulay. Habang nagpapaliwanag si Nelson, sinasabayan naman ito ng ina ng pagsuri at paggamot kay Jane. Tuluyan nang nawala sa tamang pag-iisip ang dalaga, kaya gumamit muli ng matinding orasyon ng matanda. Bukod kay Jane, inaalala din nila ang dinadala nito. Laking pasasalamat naman ni Nanay Lulay na kahit gano'n ang nangyari, nanatiling malakas ang kapit ng bata. Hindi na umalis sina Apo Baldo at mga kasama nito. Alam nilang nasa panganib ang pamilya kaya mas pinili nilang manatili. Ilang sandali pa ang lumipas. Nagdatingan na ang mga kapatid ni Nelson na tila napalaban. Napamura pa ang kuya nito nang magkwento sa kanila. Tinambangan pala tayo. Buti alerto kami. Alam nilang wala kaming lakas lalo pat merong araw. Mabuti na lang, malakas si Connie. Siya yung nakaubos sa mga tumambang sa amin eh. Wika ni Roel. Hindi ko sila kalahi. Hindi traidor ang pamilya ko. Mga tauhan sila ng tiyuhin nyo. Hinamon tayo ng gera. Pwes, subukan nilang umapak sa pamamahay na to. Uubusin ko sila. Matagal na siguro silang may galit nang hindi natin nalalaman ang dahilan. 'Di ba? Muntik ka na nga nung nakaraang gabi. Tugon ni Connie. Naalala ni Nelson ang nangyari kay Roel. Ang buong akala nila ay away asawa lang ito.
Hindi pala. Pinili niyang hindi ikwento sa kanila ang mga nangyari dahil ayon dito, hindi siya sigurado kung sino ang nakaharap na aswang ng mga sandaling iyon. Ngayong malinaw na ang lahat. Hindi lang dahil kay Jane at sa dinadala nito ang problema, kung hindi sa pamilya pala mismo. Parang nakikita ko na kung bakit. Inimbitahan kayo kunwari sa fiesta. Handaan! Hindi. Para tambangan kayo. Matagal na sigurong may galit ang pamilya ng tatay nyo sa inyo. Pero hindi nagkaroon ng pagkakataong patayin kayo. Mga wala silang galang sa lahi ng mga aswang. Ano man ang dahilan, hindi pa din tama na patayin kayo. Makakaabot sa lahat ng uri natin ang ginawa nila. Hindi nararapat sa atin ang ganyang pag-uugali. Wika ni Apo Baldo. Mukhang alam ko na ang rason kung bakit gusto nila tayong patayin. Hindi ako sigurado kung may kinalaman ba dito si Tio Fidel, pati na rin sa pagkamatay ni tatay. Naalala niyo ba? Wala man lang tayong natanggap na mana magmula nang namatay si ama. Lahat ng yun, inubos at kinamkam ng tiyuhin natin. Tugon ni Nelson. Kahit kailan, ayaw talaga ng tatay mo na makigulo tayo sa pamilya niya. Posible, Nelson, yang iniisip mo. Pero binigay na natin lahat sa kanila. Ayaw na ng gulo ng tatay niya. Laking pasasalamat ko nga. Naging kaibigan ng lolo niyo itong si Apo. Nung nawala siya, may tumulong sa atin hanggang sa naging maayos ang lahat. Kung ano man ang rason ni Fidel, yan ang hindi natin sigurado. Pero sa tingin ko, baka meron pa siyang ibang dahilan. Wika ni Nanay Lulay. Dahil sa nangyari, inipon na ni Apo Baldo ang lahat ng mga tauhan. Maging ang magkakapatid ay naghanda na rin. Malapit ng dumilim. Kailangan na nilang maging alerto. Alam nilang susugod ang mga abwak. Nakahiga si Jane sa sofa. Tulog pa din ito habang si Nanay Lulay naman ibinalik na ang pagkatali ng pulang tela sa tiyan ng manugang. Nagsasagawa na din ang matanda ng ritual ng sa ganon. Maging proteksyon hindi lang ng buong bahay, maging ng lahat ng naroon. Nanatili namang kalmado ang lahat. Hanggang sa may bumagsak sa tapat ng pintuan nila. Isang papel na ibinalot sa bato. Kinuha ito ng isa sa mga bantay ng lugar at ibinigay kay Apo Baldo. Patayan na po ba? Apo, bakit kayo natigilan? Tanong ni Nelson. Sigurado, pagbabantayan, di ba? Kung ano man ang nakasulat dyan, hindi tayo magpapakita ng takot sa kanila. Wika ni Roel. Umandar na naman ang kayabangan mo. Umayos ka nga. Kapag nandyan na, hindi mo din naman kaya. Tugon ni Connie. Natahimik ang lahat. Sunod-sunod na bato ang bumagsak sa iisang pwesto. Nang mga oras na yun, dinukot na din ito ng mga kasama ni Apo Baldo. Hinagis pabalik kung saan nagmula. Ayon kay Apo Baldo, wala namang nakasulat. Pero ramdam niya na hinahamon talaga sila ng mga nilalang. Talagang gera ang gusto nyo, ha? Pwes, ibibigay natin ang gusto nila! Wika ni Apo Baldo. Bigla itong umangil ng malakas. Indikasyon. Tinanggap nila ang hamon ng kabilang grupo. Kasabay ng mga pag-angil, nagpalit na ng anyo ang kinikilalang hari ng lahi ng aswang. Napalunok ng laway si Nelson. Mula sa matanda, naging mabagsik, nagabo ng aswang. Sa unang pagkakataon, doon pa lang niya nakita ang anyong aswang ng matanda.
Nagpalit na rin ng anyo ang mga kapatid. Napansin niya na halos magkamukha lang pala ang mga ito, maliban na lang sa mga asawa. Nay, ano pong nangyayari? Tanong ni Nelson. Baka yan ang rason kung bakit galit si Fidel sa pamilya natin. Hindi abwak ang lahing pinili ng ama mo para sa mga kapatid mo. Hindi ibig sabihin na abwak ang tatay niya. Magiging abwak din kayo. Nasa pagsasalin niya ng bertod. Mas pinili ng tatay niyo na maging kaisa si Apo Baldo, kaya yan ang naging resulta. Tugon ni Nanay Lulay. Ngayon malinaw na sa akin. Kaya siguro galit siya kay tatay. Akala niya, tinalikuran ni ama ang lahing pinagmulan nila. Pero hindi dapat siyang nasisi. Kung hindi si Lolo. Wika ni Nelson. Ilang sandali pa, nakarinig sila ng iba't ibang pag-angil. Tumayong pinuno si Apo Baldo, kaalyansa ng pamilya. Nakita na nilang paparating ang kabilang kampo. Napalibutan sila ng mga kalaban. Samantalang si Nelson at Nanay Lulay naman, nanatili lang sa loob at parehong may hawak na sandata. Kung sakaling merong makapasok ng tahanan, hawak ni Nelson ang itak, habang karet naman ang sa ina. Akalain nyo nga naman buhay pa kayo. Pero ngayon, sisiguraduhin kong mauubos kayong lahat. Mga traidor, lalo ka na matandang uhugin. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ng puwersa ang uri namin. Ikaw ang rason ng lahat ng ito. Wika ni Tio Fidel. Wala akong kasalanan. Lalo na't wala naman akong ginawa sa'yo. Gayon, kung ipipilit mo ang bagay na yan, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Sumugod ka na nang matapos ang lahat ng ito. Tugon ni Apo Baldo. Itinaas ni Tio Fidel ang kamay at nagudyat ng pagsugod. Nakaanda naman ang grupo ni Apo Baldo. Isa-isa itong pinugutan ng ulo. Sa isang pigalang ng mga gabunan, sabog ang ulo ng abwak. Halos magkalat ang pira-pirasong katawan ng mga tauhan ni Tio Fidel. Maliit lang ko ikukumpara ang mga abwak kaysa sa gabunan. Pero kung puwersa ang labanan, malalakas din ang mga abwak. Pero sa mata ng mga gabunan, tila langgam lang sila na napakadaling tirisin. Nang makita ni Fidel na halos maubos na ang mga tauhan, sinubukan ng mag-ama na tumakas. Pero masyadong mabilis kumilos si Apo Baldo. Sabay niyang binitin ang dalawa. Sinakmal ang mga leeg. Ang mga kagaya nyo, hindi dapat tularan ng mga kauri natin. Ang pambabastos, kawalan ng respeto sa mas mataas sa inyo, yan ang pinakamaling ginawa nyo. Pero hindi sa kamay ko matatapos ang lahat ng ito kung hindi sa pamilyang pinagtangkaan nyong patayin. Matapos magsalita, binalibag niya ang dalawa sa tapat mismo ng magkakapatid. Halos lumuhod naman ang dalawa sa pagmamakaawa na wag silang patayin. Dito na nagsalita si Nanay Lulay. Hindi masama ang lahi ng mga gabonan, lalo pa sa mga kaori nila. Humingi ng respeto sa inyo ang asawa ko mula pa ng umpisa. Pero anong ginawa niya? Binastos niya. Puro inggit at galit ang ginanti niya. Naturingan pa naman kayong pamilya. Magmula sa gabing ito, tinatakwil namin kayo. Magsilayas kayo sa lugar. Huwag na huwag kayong babalik. Wika ni Nanay Lulay. Hindi na nakapagsalita ang mag-ama. Kagad nang lumabas at kumaripas ng takbo. Laking pasalamat naman ni Nanay Lulay sa mga umalalay sa kanya. Lalo na kay Apo Baldo. Tunay ngang ang matanda ang pinuno.
Hindi lang sa kilos, maging sa pananalita at gawa. Kinaumagahan, nagising si Jane na hawak ang ulo. Ayon sa kanya, nanaginip siya ng masama at sobrang sakit ng sentido. Nagtanong naman ng mga kapatid ni Nelson sa dalaga kung meron ba itong naaalala. Tugon lang ni Jane, basta masama ang panaginip niya. Pinagtataka lang niya kung bakit sa sofa siya nakatulog. Natawa ang lahat nang bigla itong mangingi ng prutas. Niyakap ni Nelson ang asawa. Nang araw na yon, nangingi siya ng basbas sa ina na ikasal sila. Hindi sa simbahan, kung hindi sa seremonya ng mga aswang. Pero hindi pumayag ang ina. Sinabi na mas mainam ang piniling daan ng anak na maging normal. Hindi lang sa paningin ng mga kalahi at kauri, bagkus maging sa amang may likha. Naisalaysay ang kwentong ito nung inilipat ng tirahan ang mag-asawa sa syudad ng Iloilo. Doon nakahanap ng bagong trabaho si Nelson. Laging bukang bibig niya ang kwentong ito sa tuwing nakakainuman ang mga kabarkada. Ang istoryang ito ayon sa mga nakakarinig, maaaring may katotohanan o maaaring haka-haka lamang. Pero para sa kanila, maganda ang makarinig ng istoryang ganito. Maaaring maging silbing babala para sa lahat ng tao na hindi lang tayo ang namumuhay sa ating mundo. Ang Ninuno.